Ay, start na. Nagre-record na daw. Okay. So, before we start, of course, we have to pray dahil ito po ay important part sa ating pag-aaral ng ating anatomy and physiology. So, let's pray. Our most gracious Heavenly Father, we bring you back all glory, honor, and praise, and thank you for this time again to learn about our body. And Lord, thank you for this amazing machinery that you have given us. Thank you that you are teaching us also how to take good care of this body. Lord, yes, please help us to be good stewards. May you give us the double portion of your Holy Spirit so that we will be guided in using and caring for our bodies. And so, Lord, give us a teachable spirit tonight as we learn about our endocrine system. We ask this in the name of our Lord and Savior Jesus. Amen. Alright. Endocrine system na po tayo. Ay, bakit? Anong pinindot ko? Mali. Mali. Yan. Okay. Ayan. Loading. Okay, sa endocrine na po tayo. Ito ang ating endocrine system. So, kagaya ng ibang systems natin, ang endocrine system ay isang complex network ng organs and glands. And our endocrine system uses what we call hormones para makontrol niya at para ma-coordinate niya yung mga iba't ibang functionalities ng ating katawan tulad ng metabolism, yung pag-ayos ng ating energy level, reproduction, kaya meron tayo dyan yung male and female gonads, and growth and development, and pag-responde sa mga pangyayari sa ating pamumuhay tulad ng stress, yung mood natin, injury, mga ganun. Ayan. So, nabanggit ko rin lang po, ang gland, so yung organ, alam na po natin yan, it's made up of tissues that work together for one cause, and yun yung organ natin. Ang gland naman po, it's an organ na made up of one or more substances like yung digestive juice natin, yung sweat natin, yung luha, or hormones, yun. Sila nagme-make up ng gland. And ang mga endocrine glands, they release hormones directly sa ating bloodstream. Okay, so ano naman ang hormones? Hormones, ito mga chemical na messengers, no? They carry messages throughout our blood kasi nga directly sa ating bloodstream. So from our blood to the various other organs, sa ating skin, muscles, other tissues. Okay, and they bring signals to our body para sabihin kung anong dapat nilang gawin, kailan nila dapat gawin ito, ganyan. So the functions ng ating endocrine system is ayan na, may highlights naman diyan. May kinokontrol din silang other organ or gland. Okay, they secrete hormones, sabi na natin yan. So firstly is they help in the balance of water in our body. We call that water equilibrium. Okay, this system regulates the concentration of our blood. And kung nagka problema, so magkakalapot yung dugo, lalo na pag yung pancreas, no? Okay, adrenal and hindi, pancreas, most especially pancreas. So kaya diyan, 'di ba yung mga yung mga diabetic, ay ito yung isang chine-check. Tapos yung dugo natin sa
pag diabetic ka is iba yung consistency, iba yung solute concentration niya. Another function is growth metabolism at saka yung pag-mature ng ating mga tissues. Okay? So, sila ay may malaking ginagampanan sa pag-develop ng ating bones and muscles. Okay? And the muscles, of course, they help also in our metabolism. So, kung metabolism ay affected ang ating temperature. So, they help in our temperature. Kaya kung may problem po tayo sa thyroid, ganun, ay temperature ang tamado. It's either you feel so hot or you feel so cold. Yan. Yan yung tinatawag nating hypothyroidism or hyperthyroidism. Yan. And of course, dahil merong mga endocrine glands sa ating brain, they also help in our normal mental functions. Okay? They help sa ating behavior. Okay? Itong mga reproductive gonads pa lang natin, they help in our behavior. Yung pagiging babae mo, pagiging lalaki mo. Yes. Moreover, they also help in our heart rate and blood pressure management. So, ang complex talaga, no? Parang intertwine yung mga activities ng mga organs and systems natin, which is dapat lang teamwork. Sa Bible naman yan eh. One body. Okay? And the head is Christ, diba? So, hindi naman pwedeng akin to. Akin lang to. Hindi pwede. Dapat tulungan. Okay. So, sa immune system din, okay, sa ating immune system, they help produce and regulate yung functions ng ating immune cells. They help in our reproduction. Okay? And kapag sa aming mga babae, they help, our endocrine system helps sa contractions ng aming uterus at sa pag-produce ng milk when we have our newborns. They are also very important sa management ng ions sa ating katawan. Ano itong mga ions na to? Yung mga chemicals like sodium, potassium, calcium, yan. So, kasi nga they are working sa blood, so they help sa ating anong tawag na dito? Nawawala naman yung nasa utak ko. Okay, sa ating it's at the tip of my tongue. But they are ions, yes. Blood glucose regulation also. So sugar, diba? Blood sugar. Gene activation, yung genes, sa ating genes. Okay, they have a high say on our genes. And they are our second messenger system. Okay, let's see. So these are the organs in our endocrine system. So firstly is we will start from head to toe. Mag-cephalocaudal tayo para mas systematic ang ating pag-aaral. So let's start from the head. So we have here hypothalamus. Hypo meaning down or below. So it's below the thalamus. So kung ito yung thalamus, nasa baba siya. So hypothalamus. Okay, so it's basically located sa base ng ating brain. Behind where nag-cross and meet ang ating eyes. Doon po ang ating hypothalamus. And this hypothalamus helps in stimulating and suppressing the release of hormones sa ating pituitary gland, which we will be talking about later. Okay. So ang hypothalamus, it's
part of, ano na yung napag-aralan natin last? Nervous system, di ba? Nasa nervous system din siya. But it is a major endocrine organ kasi it produces several hormones. And part din siya ng ano, sige, autonomic nervous system. Yan. Ang ating, sorry po, nagbo-burp ako. Hypothalamus ay very important sa maintenance ng homeostasis or balance sa ating katawan, lalo na sa ating autonomic, endocrine, at somatic behavior. Okay? And medyo i-shortcut ko lang para hindi masyadong mahaba. So, ang hypothalamus siya ang nagsasabi kung tayo ay filled or satiated or busog, no, sa ating kinain. Kasi akalain nyo from tiyan napunta sa utak. And so sila yung nagre-regulate if we are busog or not. So kung may problema sa ating hypothalamus, it's either hindi mo alam kung busog ka na, kain ka ng kain kasi parang hindi mo nararamdaman na busog ka kahit na busog ka na pala. Or feeling mo busog na busog ka, yun pala, wala pang laman yung tiyan mo. Okay? Research actually found out na lalo yung problem natin ngayon, nowadays, okay, research found out na if our hypothalamus has a damage, it is linked to cases of excessive eating that can result to obesity. And then sa temperature, malaki ding tulong niya sa ating pag-maintain ng ating normal temperature. Ang ating body, ang average body temperature ay 37 degrees Celsius dapat. So, ang ating hypothalamus, parang siya yung nagko-compare ng exact and ideal body temperature natin, and siya yung nagsisignal para ma-adjust kung itaas o ibaba ang ating temperature para maging balance. Kasi ang aim talaga is homeostasis. Okay? The hypothalamus is also helpful sa ating emotion. Kaya nga yun yung I love you from the bottom of my hypothalamus. So, siya ang nag-co-convert ng ating emotion into a physical response. So, for example, pag natatakot tayo, nagagalit tayo, na-excite tayo, okay, siya yung nag-generate ng reaction natin sa stimulus na yun. And it helps sa ating pagtulog, pag-regulate ng ating pagtulog. Tumutulong siya sa ating circadian rhythm. Kaya talagang affected pag yung mga obese may problem sa hypothalamus nila kasi not only sa food pati sa pagtulog sila ay may problema. Ayan. And hindi lang siya nag-isa na tumutulong sa pagtulog, meron din yung ibang glands. Okay. Sa pineal gland naman, okay, pineal gland or pineal body, so it's like cone, parang cone shaped, and it's in the middle of our brain. Ang pineal gland is very important because it produces our melatonin, and the melatonin helps our body know when it's time to sleep. Na kung you've been attending health talks, melatonin is very important, lalo kung sleep ang ating pinag-uusapan. Okay, melatonin is our sleep trigger. And very important ang ating melatonin. Alam niyo, may mga pasyente kami na hindi makatulog
ang nire-recommend sa kanila is mag-take in ng melatonin supplement. Aside from we will cover the curtain with we will cover the window with black curtains. Ganun. Okay. And nagulo ko po ang aking mouse. Ayaw niyang mag-click. Sumasayaw siya. Sorry po. Ala. Ayan. Yeah. So, we have mentioned pituitary gland kanina po. Ang pituitary gland, or it is also called hypophysis. It's at the base of our brain. Parang ano lang siya, parang pea. It's not even bigger than a pea. It's small but terrible ito. Kasi po, ang laki ng kanyang scope. So, it's small but it has two functional lobes. Meron yung anterior or harap at meron din po yung posterior lobe. Okay. So, ang ating pituitary ay nagre-release po ng very important hormones para sa ating pagkatao. Ay, pagkatao na talaga. So, unang-una po ay sa anterior. Okay, yung mga pinoproduce muna ng anterior ang discuss natin. Yung growth hormone. Importante talaga lalaki tayo. Okay, so, ang growth hormone natin, of course, it's directed sa ating skeletal musculoskeletal system. Lalo na yung long bones kasi sila talaga yung magpapalong sa atin. Okay? So, meron din tayong tinatawag na prolactin. Parang ano yun siya, it's kind of similar sa ating growth hormone pero ang kanyang target is of course the breast. Kaya lactose, mga ganun. So it's after childbirth ay siyang nag-stimulate at nagme-maintain ng milk production. Prolactin. Okay? Another hormone released by our anterior pituitary lobe ay meron na tawag na ACTH, adrenocorticotropic hormone. Ito naman yung tumutulong sa adrenal gland. Most specifically, kasi nga cortico, so cortex portion of our adrenal gland. Yung adrenal gland, we will talk about it later. Another hormone that it produces is thyroid stimulating hormone, TSH. Kung nagpa-laboratory kayo, makikita nyo may TSH doon. Okay, so ito yung, in short, ay thyrotropin. Tumutulong din po ito sa ating paglaki, growth. And kasi nga thyro, it helps sa activity ng ating thyroid gland, of which we will be talking about later. So parang si pituitary is parang siya yung mother, father, parent organ ng ating endocrine system kasi halos lahat ng mga kasamahan niya sa system ay may say siya. Another one is gonadotropic hormones. So mga gonads, mga reproductive hormones na naman, may hawak siya doon. So, it regulates the hormonal activity of our ovaries at saka testes. Another one, follicle stimulating hormone. Follicle, para sa mga babae. Hindi po yung follicle na para sa hair. Ito po ay para sa ovaries ng mga babae. So, they produce estrogen, saka eggs, para ma-ready sa ovulation. Ayan. Kapag sa men naman, ang follicle stimulating hormone ay siya yung nag-stimulate ng sperm development. Another hormone, luteinizing hormone, sa ating reproductive rin lang po ang hormone na to. Okay, so it triggers yung pag-ovulate ng egg sa mga babae. Okay, pag sa mga lalaki naman, yung
testosterone nila. Sa posterior lobe naman, we have oxytocin. Oxytocin, hindi lang po ito during breastfeeding, yung para may tinatawag tayong letdown reflex, yung paglabas ng milk during breastfeeding. So, sa mga mothers dyan, alam nila to, naririnig siguro nila na oxytocin, sasabihin ng doktor, isasaksak ng nurse yung oxytocin para ma-activate na yung milk ejection ng mother. But oxytocin is not only for childbirth and nursing women. Oxytocin is actually our bonding hormone. So men also have oxytocin, and this is one of the best hormones that we have kasi ito yung bonding hormone. So this is a very good hormone when we have good relationships. Yeah. Another hormone is ADH or anti-diuretic hormone. O pag diuretic, ganyan, sa kidney naman yan. Yung pag reabsorb ng water para hindi lahat ay lalabas as urine, meron din yung ma-absorb para sa katawan. Okay. So, yun yung gamit ng anti-diuretic. Anti nga para hindi maging urine lahat. So, ang hormone na to ay may kinalaman sa ating blood pressure, sa pagtaas ng ating blood pressure kasi it can cause the constriction ng ating blood vessels. So, yun yung system na they call it vasopressin. Okay? It constricts, pressin, vasopressin, or constricting the vessels. Right. So in short, ang ating pituitary gland helps sa ating growth, sa ating body metabolisms, yung paano magamit yung energy from the food that we eat. Okay? It helps so much sa reproduction. Of course, it includes labor and childbirth sa mga kababaihan, plus lactation, pagpapadede. It helps in our response to trauma or stress. And moreover, it helps sa balance ng ating water and salt sa katawan. Okay. Next, we have our thyroid and parathyroid glands. Okay, so yung thyroid ay yung parang butterfly. Okay, yung parathyroid ay yung apat na parang piece doon. Excuse me. So, ang baba naman na tayo, tapos na po tayo sa my brain area, baba na tayo sa my neck. Okay, so sa front ng neck natin, mahawakan nyo yan, no? Diyan sa banda dyan, sa front na yan, ay yung ating voice box. At sa likod ng ating voice box, andyan yung ating thyroid and parathyroid glands. At ang mga glands na to, very important sa ating metabolism. Lalo na yung thyroid gland. Ang parathyroid, very important sa calcium balance ng ating katawan. Okay. So, sila din po ay nagpo-produce ng ating hormones. At isa-isahin natin yung ating hormones. So, yung thyroid natin, it produces, unang-una ay thyroxine. May mga code to. Yung thyroxine, it's T4. Pag nagpapalaboratory kayo, nakikita nyo mga to. Mga T4, T3, RT3, mga ganun. So, ang thyroxine ay T4. Ito yung primary hormone that our thyroid makes and releases. So, ang ating T4 or thyroxine ay diretsong
pumupunta sa ating bloodstream and it converts another thyroid hormone, yung T3, siya si T4, i-convert niya si T3 para mas magamit ng ating katawan. Si T3 na pinuproduce din lang ni thyroid, siya naman si kasi T3, triiodothyronine. Bahala na kayo dyan. Iodo, so that means kailangan niya ng iodine. Kaya nga kung kulang tayo sa iodine, ay magkakaproblema tayo sa thyroid. So, yung another one is we have calcitonin. Ang calcitonin, syempre, may say siya sa calcium sa ating blood. So it helps regulate the amount of our calcium sa ating dugo. Okay. So, para ma-process yung ating thyroid hormones, kailangan ng ating thyroid gland ng iodine. At ang iodine na to, ang element na to is found mostly sa ating, of course, sa ating food and water. Diba? Meron yung mga may iodine na water and yung iodized salt. And what the thyroid does is it traps yung iodine natin, saka transform niya into thyroid hormones. And so, syempre, if we have too little or too much iodine in our body, it's bad. Ano po? Kaya po talagang may temperance kasi too little and too much is not good. So, our thyroid hormones, what do they do sa ating katawan? They help again sa paggamit ng ating energy. In short, metabolism. They help sa ating heart rate, paghinga or breathing, digestion, body temperature, ulit-ulit lang, no? Pero at least para may alam tayo, tayo na, ito pala ay may kinalaman dito. They help in our brain development. Ayan. So, kung brain development, they help sa ating mental activity. Moreover, kasi nga may calcitonin na may tulong sa ating calcium, they help in our skin and bone maintenance and not only that, sa ating fertility. Malaking tulong po. Kaya po iodized salt or iodized water, but not too much. Okay. Question, can a person live without a thyroid? Baka may nagchat-chat pala. Can anyone live without a thyroid? Tulog na po sila. Ding-dong. Gising po, gising po. Ano po sa palagay ninyo? Pwede po bang mabuhay ang tao na walang thyroid? Mahirap yata, ma'am. Ma'am, parang hindi mabubuhay. Mamamatay po. Thank you po sa inyong mga sagot. Bacteria yan eh. So, praise the Lord po kasi we can live without our thyroid. Yun nga lang, syempre, wala na yung nagpa-process ng ating kinakailangang hormones, kaya kailangan ng hormone replacement for the rest of your life. Kailangan mo na ng supplement for the rest of your life. Meron po tayong tinatawag na thyroid removal surgery or thyroidectomy. Okay, so yun yung common na surgery para i-manage yung mga may thyroid conditions. Ayan. So praise the Lord, buti na lang okay pa. Pero yun nga lang, forever na dependent ka sa supplement. At be careful po sa inyong mga men
sana hindi niyo po ito maramdaman, no? Kung may swelling sa sa front ng neck niyo, just below your Adam's apple, okay? Magpa-check up po kayo kasi baka may goiter kayo. Okay? If you have a feeling of tightness sa inyong throat area or biglang nag-change yung voice nyo without possible cause na syempre pag nagka-sore throat tayo, alam naman natin ay kumain ako ng ice cream or mga ganun. Pero yung you feel that parang ayun na may tightness sa inyong throat tapos hoarse pa ang voice ninyo na hindi naman kayo yung alam nyo wala kayong cough and colds, ganun, yung scratchy yung voice ninyo, magpa-check up na po kayo. Okay. Sa ating parathyroid naman, okay, parathyroid, ayaw niya mag-scroll, ayan. Parathyroid or PTH, okay, parathyroid hormone pag PTH. So sabi po natin, ito yung nagko-control ng ating calcium sa ating blood. And so, kung calcium, hindi lang naman calcium yan, kasama ni calcium best friend ni calcium ay si phosphorus at saka si vitamin D. So, altogether, our parathyroid gland controls our calcium, phosphorus, and vitamin D. So, mayroon tayong common view na ang calcium ay diretso sa bones, ganun. No. Nabanggit din po natin noon sa ating circulatory system na ang calcium ay sa blood. Okay? Our calcium is in our blood, but it supplies yung need ng bone. So, calcium, again, is one of the most important and common minerals sa ating katawan. And so, napakalaking bagay na meron ng ating parathyroid. Maliliit lang yan, 4 na maliliit, pero napaka-importante po nila. Okay, so it's also like, ano ba, ang laki niyan, parang pea rin lang, no? Parang pea-sized. Okay. And we have our thymus. Thymus ay malayong-malayo kay thyroid, malayo sa work-wise, malayo kay thyroid. Mahilig lang sila sa thigh. Pero thymus is there down in our chest. Thyroid is in our neck part. Ang thymus is sa ating immune system naman. Sa may chest siya, it produces our white blood cells. White blood cells, sila yung soldiers ng ating katawan. Sila ang lumalaban ng infection. Sila ang tumutuligsa. Talagang lumalaban. Sila ang naninira ng mga abnormal cells. So, sa mga bata, ang amazing ni God na gumawa, no? Ang mga bata ay may mas malaking thymus than adults. Kasi nga, bata pa sila, they are prone, they cannot fight much yung mga infection. But God put this thymus gland to help them. So, as they age, yun na, nagdi-decrease yung size ng thymus. Okay, so nasa may sternum area siya. So, our thymus produces and secretes what we call thymosin. Isa siyang hormone na siya yung nagde-develop ng special group of white blood cells. So,
kumbaga sa military ay isang elite force. We call it the T lymphocytes or T cells. Okay? So they help in our immune response. So ito yung ating, sorry ha, nagluloko na naman po ang aking, sumasayaw ang aking cursor. Yan. So, alalahanin niyo ang thymus sa immune system. Yan. At baba na po tayo, adrenal gland. Okay. Sa taas po ng ating kidney. So like many glands, ang ating adrenal glands, they work hand in hand with the hypothalamus and pituitary gland. Nabanggit po natin yan kanina. And these adrenal glands, they produce and release what we call corticosteroid hormone and also epinephrine. Okay. Ang mga to ay tumutulong sa ating blood pressure, metabolism or paggamit ng ating energy. So adrenal glands, they are also called suprarenal. Supra, nasa taas, renal, kidneys, so nasa taas ng kidney. If you can see, they look like a triangle. Okay? And they are very helpful, small but terrible, and they also have two parts. We have the cortex and the medulla. They are producing different hormones. Yan. So, let me just skip yung other parts dito. Okay. So, ang ating adrenal gland, they help in not only corticosteroid. Okay. Ang corticosteroids or ang ating corticosteroids, sila ay tumutulong sa pag-regulate ng ating minerals and salt content sa ating blood. And they help sa water and electrolyte. Ayun pala yung word, electrolyte. Yung sinasabi kong sodium, potassium, calcium kanina. Electrolyte yung gusto kong sabihin doon actually. So, ang mga corticosteroids, they help sa ating ions or electrolyte balance. And they also produce renin. Kung renin, it helps sa ating kidneys. And our kidneys are responsible sa ating blood pressure din. We have also glucocorticoids na pinoproduce nila. Glucose, ibig sabihin sa blood glucose natin or blood sugar. They help reduce pain and inflammation, mga infection, by stopping mga pain-causing molecules na tinatawag na prostaglandins. And moreover, dahil malapit na rin lang sila sa ating reproductive organs, they also help in our sex hormones. Okay? Yan. So, meron tayong tinatawag na androgens or male sex hormone. And ang estrogen, okay, dito rin sila na form sa adrenal gland. Yeah. So, nabanggit din natin na ang pancreas, okay, they help in the control of our blood sugar. Okay, it is located sa ating abdomen, sa likod ng ating stomach. Okay, so that means they help sa digestion natin by producing insulin and glucagon. So, ang insulin and glucagon, syempre, they regulate our blood sugar. So, kung may problem kay pancreas, kung may problem kay pancreas, may problem sa ating blood sugar. Baka kailangan ka ng injection every day ng insulin. Ibig sabihin, diabetic ka. Yan. And
Let me just highlight ang mga importante para ayan. So, yan. No need to tell about the islets of Langerhans. Pare-parehas nila naman po na ang pinoproduce nila ay insulin and glucagon. Okay, going down ay sa ovaries naman for women. So this is how our reproductive organ looks like. And yan. Para siyang, ano to? T. So for the female gonads, they produce estrogen and progesterone. Ang estrogen, unahin ko produce. Ang progesterone, siya ang pregnant hormone. Okay? And estrogen is pang men's hormone, menses hormone rather. Okay. So, of course, our female hormones are very much important sa ating pagkababae. Okay? They help us have that fairer and smoother skin. You know, yung boses natin, matinis, boses babae, yung figure ng babae, yung pag-produce ng milk, mga ganyan. So, sila talaga yung nagbibigay ng ating pagkatao, pagkababae. And moreover, pag dito sa female gonads, okay, we have what we call placenta, di ba? Ito yung parang kasama ng baby sa loob para ito yung papakain, okay? Parang blanket niya doon. So, placenta is a remarkable organ na tumutulong sa mga pregnant women. Ay kasama din ito sa ating endocrine system. Okay. Alright, so let's move on to men. So, ang ating male gonads naman, of course, they help sa pagkalalaki nila, yung pag-develop ng kanilang unique reproductive organ, which is the penis and the testis, yung pagbilis ng kanilang paglaki. Of course, pati naman sa female, our reproductive hormones help us develop during puberty. Okay? And ayan, pag sa mga lalaki, yung bubuo yung boses, tapos very hairy na sila, lalabas yung Adam's apple nila, ayan, mas malakas yung mga bones nila, and nagiging more muscular, and increasing red blood cell count. So these are the hormones produced by the testes. We have, of course, testosterone. Yan yung main hormone ng mga kalalakihan. And we have the anti-Mullerian hormone. Okay? This is important sa sex differentiation sa mga unborn baby. Okay. Estradiol. Ito naman yung yes. It's a small amount, but it has an impact sa mga lalaki. Okay, so it helps sa bone and sperm nila. And we have the Inhibin B. Okay, ito naman sa follicle stimulating hormone that is released from their pituitary gland. So ito yung kasama ni pituitary gland in relation to the reproductive organ of the male. Ayan po. So, napaka-complex yet kung i-analyze po natin, napaka-orderly talaga ng pagkagawa ng Panginoon sa ating katawan. Indeed, the word of God says na I am fearfully and wonderfully made. So mga kapatid, sa ating mga lessons, especially ngayon, stewardship, ang ating usapan, may we be good stewards. Okay, with the help of the Holy Spirit, may we be
good stewards, guided into all truth sa pag-alaga at paggamit ng ating katawan. And kasi yan na nga, too much misuse and abuse and not using, okay, misusing, abusing, and not using our body is not good, is never good. So, mga challenge po yan sa atin, especially that we have the health message. So, napakalaking bagay po talaga na mayroon po tayong College of Medicine dito sa Logos. It's really a privilege that we are learning these things. Maybe we have learned about this before, pero yung ma-review ulit tayo and napupukpok sa ating sistema yung gusto ng Panginoon, yung will niya para sa atin at yung gusto niyang i-share sa ating mga kasamahan. It's really privilege. God called us to be co-laborers with Him, and He wants us to be healthy and happy and filled with hope. Kaya po talaga ginawa niyang napaka-special ang tao. So anyone po na may gustong i-add sa ating endocrine system? No, sakto po 8:01. Anyone po? None? Yung mga notes ko, ang daming laman, pero mostly is yung mga conditions like yung mga sakit-sakit, hindi naman kasali sa ating subject pa. Hindi ito pathophysiology. Physiology lang yung inaaral natin. So, hindi ko na dinagdag po. Hello, ma'am. Yes po. Ano po yung maraming system sa katawan natin, ano? Yo po. Ilang system ba mayroon tayo? Okay, so 13? 12, 13. Ang major function ng endocrine, ma'am, sa ano talaga? More of the release of hormones po. Totoo ba yung pag-outbalance? Magkakaroon tayo ng thyroid problem? Yes po. Pag may imbalance, diba? Pag too much and too little, meron at merong problem po yan. So we have hypothyroidism kung kulang, hyperthyroidism kung sobra. Yan po. So talagang kailangan, at that's caused by faulty diet, ano? Yes. Kasi nga po, di ba, it cannot produce yung needed hormones if kulang ng iodine or too much iodine. So kailangan balance, ano? Opo. I see. Sa Balance. kuha natin, sa subject natin, ma-discuss ang lahat ng mga systems. Systems, we are trying to finish all po. So, yeah, we have 11 systems and we have finished like, saan ba? Saan ang listahan ko? So, tapos na natin ang skeletal, muscular, nervous, endocrine, cardiovascular, respiratory, digestive. So, we are left with urinary, reproductive, lymphatic, and integumentary. So, we have 4 more to go. Okay. Yes. Interesting. So, kailangan pala balance ang diet natin para hindi tayo magkakaroon ng hyperthyroidism. Opo, talagang paulit-ulit na lang po kahit nakakasawa, pero yun kasi talaga yung lesson sa atin eh.
we really need to go back to the basics, yung new start po talaga natin. Yes, you start. Kung bakit tayo, paano, babalik na naman talaga tayo dyan sa doon, lifestyle. Talaga. Yeah. Mm-mm. Na, So, maraming salamat. We need this really knowledge para to apply and to share. praise God, opo. By the grace of God po talaga. Yes, thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Anybody pa po? Okay, 4 more to go pa pala tayo. Dali lang yan. Hello, ma'am. Yes po. Meron din tayo sigurong more on preventive ba tayo, no? O pag magkaroon ng hyperthyroidism, meron din tayong mga action for recovery. Opo. Buti na lang po talaga. At God does not leave us hanging or merong solusyon. Ano? So, Yes. Pero ang best solution is that surgery, yung natural treatment without inflicting pain to the patient. Mayroon tayong idea. ay, pag ako po, hindi po best solution ang surgery. No. I see. Lifestyle Now, modification is the best po. Pag And, lumaki na ang pag lumaki na ang problema sa hyperthyroidism ba, hindi ba nag-undergo ang mga specialist ng surgery ngayon? meron po talaga. Marami ng technology wise, medical wise. Maraming ways. Kaso yung the best, kung will ng Panginoon, kung pwede lang, prevention is better than cure. And kung man tayo, mas maganda sana yung natural. Ako po, hindi ko naman sinasabi po na this is the proper way or the right way to treat it. Pero ang akin lang, I just want to share. Yung daddy ko po, hindi po siya nakatapos ng kung anong kurso or what. Ano lang, na elementary po ang natapos niya. Pero dahil gustong-gusto niyang magbasa, natutunan niya ang mag-acupuncture. Yung classic acupuncture, hindi tulad ng acupuncture ngayon na kung ano-anong may mga connected to some device pa. Si daddy hindi, manual talaga. And so meron po tong may problem sa thyroid. So goiter, yes, goiter, ang laki, parang cobra na yung neck Yes. niya. And si daddy, lakas ng loob niya. Lakas ng loob niya na this person will be healed. So of course, after praying, tapos habang ina-acupuncture niya gano'n, no? Naku, nagba-Bible study na yan, tinatanong, kumusta ang faith mo? Ganun kasi yung daddy ko eh. Tapos diretso, sabat na yan, mga ganyan. Pero alam niyo po na na-treat, bumalik, nag-normalize yung kanyang thyroid. That's miracle. Yes, it's by God's grace. So, hindi po agad-agad, kung ako lang po, saka pati naman doctors, hindi naman life-threatening, hindi nila sasabihin na, patanggal mo na yan, hindi po. Ang doctors dapat, ang unahin nila is yung hindi mo na masusugat yung tao. Dapat, yes, yeah. yung pwedeng ma-modify pa yung Yeah. kanyang sasabihin. Yan. Kasi dito sa Zamboanga City, every January yata, ang St. Luke, mga surgeons, nagbibigay ng free surgery sa mga indigent. That's their way of recovery sa mayroong thyroidism.
Uh, pero sa Adventist, healthy lifestyle lang, no? Pero mayroon, yun na, isa sa mga ginawa ng father niyo, recommended also. Kay may magandang resulta Mm. without undergoing surgery. By Gumaling ang faith po yun, pasyente. faith. Yeah. Yun yung faith Pero healing talaga. pero sa hospital natin, hindi man nag-undergo ng wala namang ganyan, no? Treatment. Mm. Medyo hindi po kasi anong mga alternative healing, no? Alternative ways, medyo hindi pinopromote at saka actually medyo against ang ating health department sa mga alternative. Though ang acupuncture is a good one kasi scientifically it really helps. Pero yung mga ibang alternative is dinidiscourage. Kahit mag-search po kayo, medyo dinidiscourage. But anyhow, kaya po ino-offer sa mga indigents yung operation kasi yun na yung pinakamabilis eh. 'Di ba? Ang Yes, mga yeah. doktor ayaw nila ng wala silang oras sa long treatment. Gusto nila mabilisan, mga ganun. Kaya in-offer na nila yun at saka siguro yun yung pagtingin nila is yun na yung mabilis na talaga na they can help this person. Which is pwede naman. Yun nga lang if we are really into the dignity of the person and yung natural way of healing sana hindi sana. Kaso kung gusto mo ng mas marami kang ma-reach out, 'di ba? Nga naman mabilis. Oh, they just Yes. operate how many people at one time? Yes. Yeah. Madali lang na after the operation ay mag follow up sa OPD, okay na. And Yeah, that's one way of there are people like that na nagbibigay ng service. Mayroon din nag-advise, we need to undergo surgery. Pagkatapos, applyan ng natural treatment like activated charcoal. Kasi pag malaki na, mahirap na yan sa trabaho ng charcoal. Pero pagkatapos ng surgery, in-applyan ng charcoal plus diet, wholesome health-giving foods and drinks ina-apply, may recovery. May mga cases dito sa Basilan na nakita ko. Praise God. Yeah. So, bali yung gamit na nung charcoal at that time ay preventive kasi it will prevent further infection. Kasi natanggal na yung problema tinanggal na yung thyroid O di i-prevent niya lang na hindi magkaroon ng infection. Yes, ganyan ang approach. Interesting. At least mayroon tayong alam ano ang functions ng organs natin. So, thank you so much for your subject na inibigay ngayon. Ako po talaga nabibless dito kasi mas nare-review ako. Kasi nung estudyante ako, ay nako, parang hindi pumapasok sa utak ko yung yung mga pinagsasabi ng teacher. Pero in teaching, at the same time learning. Yeah. Opo. Kahit na alam ko pero hindi ko alam lahat. At the same time, we are gaining. Yes po. Yung parang hindi ko na-grasp noong estudyante ako. Parang, yun na pala ito. Ganun. Mayroon naman tayong libro, Natural Remedies Encyclopedia. Opo. Have you scanned? Opo. Maganda po yun. And then, ayun ang in-introduce namin dito. And then, the good thing, may prescription na charcoal at saka mga natural products. Pero ang problema, ang iba hindi not available. Pero Opo, pang western kasi. Pang western. Yes,
And ang importante talagang is a necessity to know the major functions of its organs, especially systems. Sa health, sa councils on diet, recommended talaga yung mga natural plant-based foods, not Amen. animal-based foods. Mm-mm. That's why maraming sa department, I'd like to share to you, sa Department of Agriculture dito sa Buanga City, may caricature sa agriculture, may caricature ng mga root crops like kamanting, kamote, obi. Ang nakalagay doon sa Chabacano, i-translate ko lang sa Tagalog, Mm. maga amigo, maga amiga, kumitamin ka namon, igwa lang kami kumukanon. Mm. So sa Tagalog, mga kaibigan, kainin nyo naman kami. Kagaya lang kami ng kanin. That's why, ang bilis mabinta yung mga root crops. Kasi ang iba mahiya kasi wala daw kanin. Mahiya sila kumain ng mga root crops. Pero sa ngayon, ang mga root crops is recommended kasi dahil sa starch. Yes. Ang starch ng root crops pala, malaking tulong sa tiyan. Kasi ang starch serves as glue. Glue. Opo. Yeah. And also, mabilis ang pagtae. Hindi tatagal. Fibrous. Yes. Kasi yung rice natin, polished rice eh. Yes. Wala na yung fiber niya. That's why, in-encourage namin ng mga farmers na integrated meron silang backyard gardening, integrated ang tanim nila sa farm, may kamote, may kamanting, ubi. Yung violet ubi. Opo. Yeah. May healing properties. Malaking tulong Rich pala in yan. antioxidants, so anti-cancer. Yes. And then, mayroong nag-order sa amin dito, mas kahit ilang tons of ubi. Kasi ginawa nilang ice cream. That's why, sarap. in-encourage namin sa schools, magtanim ng ubi. At may bibili ng ubi. Amen. And then, at saka yung leaves para ng ubi, malaking tulong kasi it produces fresh air. And fresh air produces ions. Ions can kill the germs. Yeah, the negative ions. So. Yeah, yes. And then it bests curtains para na sa fence o pag i-arrange ang ubi. Mayroon kasi nakita namin yan sa internet. Well arranged ang ubi, maganda pala. Yung violet, saka recommended para sa ice cream. Gagawin nila ice cream. Makulay ang buhay. Talagang. Mabilis ang binta nila dito at maraming nagtanim. Nandyan rin sa libro natin yung healthy foods. Ang ubi, nakita ninyo? Yeah. So, partner yan sa bilis distribution of books and at saka yung backyard gardening sa sinali ang ubi. Maraming salamat, ma'am. Thank you sa information. Thank you din po sa pag-share. You're welcome. Yung ano lang pala, gusto ko lang din i-share na yung iodine, hindi lang po sa iodized salt natin. Kasi syempre iodized salt na naman. Tapos pag nasobrahan, edi blood pressure na naman ang usapan dyan. At saka meron din issues ngayon na yung there are some packed iodized salts na sabing may iodine pero wala pala, pangalan lang. So mas maganda na po na sa natural natin kunin. So we can have it sa
ating seaweed, soy milk, yung soy sauce, meron. Yeah, Yan. kompleto naman yan. Yeah. Opo. Pero pag we follow the formula of good nutrition, triple G, the go, the grow, and the glow, wala nang problema. Supplied na lahat. Based sa Cooking Smart. Opo. Ang vegetables, ang daming vitamins makukuha. While sa isda, protein lang. Sa karne, protein lang. Pero sa vegetables, vitamin A, may Vitamins, pang-energy, minerals. may calcium, may ano pa yung iba, marami. At pag nakita nila yon sa mga bata na talagang marami, gusto nila ang maraming vitamins na pagkain. So, yung vegetables, malaking tulong yung Cooking Smart. Kasi may specified, kasi clear ang presentation. Bawat item may mga vitamins reflected. Ang ano po kasi dapat may variation yung ating pag-prepare nung ating vegetables. Baka kasi yung katulad sa amin, yung joke dito sa amin na sayote in the morning, sayote at lunch, sayote at dinner. Ay, high blood ka na. Yung puro sayote na lang. Ayan. So, yes. Yes. Sinali namin yung sesame seeds. Sa Eight Secret of Health, ang sesame seeds is the richest in calcium of all seeds. Maraming matakot kasi seeds daw. Pero now they discovered a major function pala sa sesame seeds is for maintenance sa blood factory, for maintaining the density of your bones. Amen. And for those women with menopausal syndrome, nagbibigay ng balance. So we come up to that phytomedicine. Ang tawag yan is Solflax. Solflax power powder. Malaking tulong, sarap ang tulog, at saka pain reliever kasi nagsiserve ang sesame seeds as pain reliever. Pero ang Solflax, a mixture of soy powder, lunga, in other name of sesame, and flaxseed. Pag may internal, kasi mayroon akong customer, bagong operation cesarean, ang bilis naging cure ang wound dahil sa flaxseed. May internal and external wound healer ang flaxseed pala. So, tatlong i-mix. And then, sinubukan namin yun sa mga pasyente. It works. Yeah, it works. So, ang tawag yan is Solflax Power Powder. Ayan. Subukan ninyo. Marami kayo dyan na soya powder at saka lunga, yung white. Mayroon bang black? Mayroon din black lunga. Yung black po, maganda po yun na pang-maintain ng black hair. Masyadong mahal dito. 700 ang kilo. Ang kilo ng white, nasa 250. Ang black, 700. Pero very effective. Yeah, that's why. Nawala na po si Sir. All right. So, thank you po, Sir Raul, for your sharing. Thank you din po sa pakikinig. And I'm not sure if we have our next class po. Thank you so much. Praise God. Let's have a break for 6 minutes. We'll start at 9 o'clock. 9?